Pakinggan po natin itong isa pang real talk ni Makagago sa mga DDS dahil napakaganda po ng sinabi niya dito at atin pong pag-usapan. Ito na po. Hanggang ngayon, hindi mahuli-huli ang inyong mahal na Kibuloy. Napakasimple lang naman ang gusto ng ating mahal na gobyerno, mga boss. Ang gusto lang ng ating mahal na administrasyon, ng ating mahal na si President BBM, ay yung sumuko ka na, Kibuloy. Kasi tapos na. Hindi nyo naman alam nyo sa totoo lang, mga boss, napakadali lang yan eh. Akala ko ba mahal kayo ng inyong padre? Yung mga KOJC, di ba? Mahal kayo ng padre nyo? Ginagamit kayong human shield. Kung talagang mahal kayo niyan, susuko na yan. Kasi tulad niyan, nahihirapan ng mga tao niya, naguguluhan ng mga tao niya, itinataya ang mga buhay nila para sa isang taong ganyan. Worth it ba yan, mga boss? At uulitin ko, napaulit-ulit na, sa America wanted, sa Pilipinas wanted. Guys, natatawa ako kasi yung mga DDS before, isa lang ang sinasabi sa akin, fake news daw lahat ng yan. O ngayon, ano? Ano naman po ang sasabihin ng mga DDS ngayon? Ano? Anong klaseng ad hominem naman ang ititira nyo sa akin? 'Di ba? Kasi wala. Kasi kung literal na argument, hindi kayo mananalo sa gobyerno. Alam nga naman, mga boss, ng ating mahal na gobyerno ang magkasala. Pwede ba yun? Kaya nga sila ang namamahala. Kaya nga ang trust rating ng ating mahal na Pangulong BBM tumaas, di ba? Kita nyo ba ang trust rating ng inyong Sara Duterte kung gaano katinding binagsak? Vice-presidente na halos wasakin lang ng isang senador, Hontiveros. Grabe, mga boss. Gumising kayo. Tama po lahat ng sinabi ni Makagago. Simple lang naman po yan. Hindi na po kailangang pag-isipan at i-analyze ng mabuti. Lahat po ng yan matatapos kung si Kibuloy po mismo ay ipepresent niya, isasubmit niya yung kanyang sarili sa otoridad at haharapin niya ang mga akusasyon laban sa kanya. At patutunayan niya na inosente siya sa korte. No? Hindi po siya magtatago. Tama yung sinabi ni Makagago at hindi naman po yung sinasabi ko pa ulit-ulit. Kung totoong concern si Kibuloy sa mga miyembro niya at mahal niya ang mga ito, hindi niya hahayaang mangyari ang mga nangyari doon sa KOJC at yung mga mangyayari pa. Siya na mismo ang kusang lalabas. I'm sure naman alam niya kung ano nangyayari. Yung property niya doon, yung property ng KOJC na damage. May mga miyembro siya doon na inatake daw sa puso. Hindi ko alam kung ilan na. Sa pagkakatanda ko, 2. Tapos may mga pulis na nahihirapan, may mga miyembro sila doon na nai-stress, na napupuyat, no, napapagod. Tapos may nabalitaan pa tayo na yung mga pulis binato po ng mga dumi ng tao, ihe, ganyan. Para sa mga KOJC, abusado ang mga pulis at sila ang biktima. Pero para po sa mga pulis, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Pero kung tatanungin niyo po ako, lahat po ng mga ito, lahat ng yan na nararanasan nila ay hindi nila mararanasan kung si Kibuloy po ay lumabas at magpapakita po sa korte. No? Yung mga pulis po, kawawa din naman dahil sila nga po ay nasasaktan din at binabato ng kung ano-ano. No? Napapagod yung mga yan. At habang tumatagal, na lalong hindi nagpapakita po si Kibuloy, lalo pong manggigigil ang ating otoridad na hanapin siya. Dahil hindi nila papayagan na mawala ng saysay ang effort nila, ang pagod nila, na hindi nila mahuhuli si Kibuloy. Sa akin palagay, hindi nila papayagan na mapahiya sila, na matatapos ang lahat ng ito na hindi nila nahuhuli si Kibuloy. Hindi sila papayag nun. Kasi nga po, sila yung mapapaya sa publiko. Baka kutsain sila or pagtawanan sila ng publiko dahil pagkatapos ng matagal nyong paghahanap, wala rin pala. So sa tingin ko, hindi po titigil yung mga yan. And at the end of the day, mahuhuli at mahuhuli po si Kibuloy. So kung ako po, no, ang nasa posisyon ni Kibuloy, para ma-minimize po yung damage dun sa kanilang property, at para ma-minimize yung nahihirapan, yung na-stress, para mabawasan din po yung gulo, yung tension, or kung ano pa man, at wala nang nagrarally, siya na po yung lalabas ng kusa. Total naman, isang tao lang naman siya.
Imagine, ang dami po na nag-e-effort at andoon na handang, may narinig pa tayo, handa pong magbuwis ng buhay. Eto mga kababayan, sabi dito, sabi ng mga miyembro na ito ng KOJC, handa silang mamatay para sa kanilang Pastor Apollo Quiboloy at hindi nila isusuko ang kanilang leader sa paniwalang iligal ang operasyon ng PNP. Ayan, sa tingin ko, obstruction of justice na ito, na hindi ko maintindihan kung bakit sila handang magbuwis ng buhay para sa kanilang pastor. Pero bahala sila. Ito pa mga kababayan, sabi dito ng isang miyembro or taga-suporta ni Quiboloy. Sabi diyan, now hinahanap nyo si Pastor ACQ dahil sa 10 million bounty. Soon, hahanapin nyo si Pastor para sa inyong kaligtasan. Mark our words. Grabe no, iba talaga yung paghanga nila, yung pag-admire nila kay Quiboloy. Na parang tila ba ang laki ng utang na loob nila dito, kaya may handang mamatay at yung sinasabi, hahanapin daw po natin si Quiboloy para po sa ating kaligtasan. Well, sa tingin ko, sablay yan, bakit hindi muna niya iligtas ang sarili niya sa mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya? Bakit hindi niya harapin ito at patunayan niya na siya ay inosente? Anong kinakatakot niya? Ang sabi nga po niya, mismo siya na ang nagsabi. Sabi dito, eto, ipapakita ko sa inyo. Sabi diyan, when God is on your side, you don't fear anything. Sabi po yan ni Quiboloy, mga kababayan. So, bakit po siya nagtatago? Ano pong kinakatakot niya? Wala ba sa tabi niya ang sinasabi niyang God? Kasi natatakot po siya, hindi po siya nagpapakita. So, anong ibig sabihin niyan? Sabi niya, when God is on your side, you don't need to fear anything. Ano yun? 'Di ba? Tila niloloko na po kayo ng inyo pong sinusuportahan at pinagtatanggol at pinoprotektahan. Na kung totoo yung pangaral niya at naniniwala siya sa pinangangaral niya at naniniwala siya na siya ay inosente at siya ay kakampihan ng Lord, ng Panginoon, bakit hindi siya lumabas? No? Pero the obvious is obvious. The evident is evident. Meron po siyang gustong iwasan, kinakatakutan, at sa tingin ko, yun po ang dahilan kung bakit hindi po siya lumalabas. Hindi naman po ako palabasan ng Bible at hindi po ako relihiyoso, pero si Jesus Christ po, siya po yung nag-sacrifice para sa mga believers niya, para sa mga naniniwala sa Kanya, siya po yung nagsakripisyo, siya po yung nagpapako sa krus, not the other way around. Hindi yung mga believers ang humarap at hindi mga believers ang nagsakripisyo. Pero yung nangyayari ngayon kay Quiboloy, baliktad. Yung mga believers ang nagsasakripisyo para sa Kanya. Which is for me, maling-mali. May mali. Hindi po ba mga kababayan? Kagaya nga po na sinasabi natin si Senator De Lima, ang bibigat ng mga kaso ang ibinato sa kanya para masira siya. Pero lahat yon hinarap niya. Siya mismo ang sumuko, no? Siya mismo yung nag-intay sa mga aaresto sa kanya. And kahit matagal, pinatunayan niya na siya ay isang inosenteng tao at kasinungalingan lamang ang mga ibinintang sa kanya. Mga kababayan, marami pong salamat sa panonood.